Magandang araw po, Pastor Jeff. Ako po ay isang magulang na lubos na nabibigatan sa kalagayan ng aming pamilya. Kaya po ako'y humihingi ng inyong payo. Mayroon po kaming anak na lalaki, high school student na nagiging pasaway na talaga. Ilang beses na po kaming pinatawag ng guidance office dahil sa pambubuli niya sa kanyang mga kaklase. Hindi lang po dahil doon, Pastor. Madalas din siyang hindi sumunod sa amin bilang mga magulang at minsan nagsasalita pa ng bastos at may pagmamataas din. Nahuli ko rin siyang nagka-cutting classes kasamang mga barkada niya. Alam ko pong hindi rin perpekto ang sitwasyon namin ng asawa ko. May mga hindi rin po kami pagkakaintindihan na minsay naririnig ng mga anak namin. Pero gusto ko pong itanong, Pastor, kasalanan po ba namin kung bakit siya nagrebelde? Normal po ba na dumaan sa ganito ang isang teenager o may malalim pa po kaming dapat tignan? Bukod pa po doon, Pastor, parang may selos din siyang nadadama sa kanyang kapatid. Madalas silang magtalo at parang laging may kompetisyon sa pagitan nilang dalawa. Hindi ko na po alam kung paano ko siya matutulungan para maayos ang kanyang ugali at ang relasyon niya sa amin at sa mga kapatid niya. Pastor, paano po ba namin siya matuturuan ng respeto, pag-unawa sa kapwa at pagsunod nang hindi naman puro galit o parusa ang paraan? Ano po ba dapat naming baguhin bilang magulang para matulungan siyang magbago? Alam mo, Ate Maria, hindi ka naman din nag-iisa. Bilang pastor for many years, ang dami ko na rin na-handle ng mga cases, ibig sabihin, mga counseling cases na patungo sa yung pinagdadaanan ngayon. And ako din naman, dumaan din sin dalawang dalaga ko noong araw, hindi naman ganyan katindi siguro, pero may ganyang cases. Well, for one, normal yung struggle ng mga teenagers. Lalo na, hinahanap pa nila yung kanilang, yung adolescence period, hinahanap nila yung kanilang identity. Normal yung struggle na ganyan, pero yung rebellion, kailangan niya ng guidance, hindi neglect. Kasi minsan, nag-rebelde ka, ayoko na sa'yo. Kailangan po i-guide yan. Hinahanap nila kasi yung sarili nila, Ate Maria, no? Naghahanap sila ng voice at minsan, nag-experiment sa mga boundaries. So, kailangan nila ng boundaries na may kasamang pagmamahal. Kung walang boundaries, nalilito sila. Kala nila, free for all. Kung puro boundaries naman, walang pagmamahal, nagre-rebelde naman. So, kailangan balance lahat, ano? Pangalawa, Ate Maria, parenting is not about perfection. It's about humility and intentional connection. Ibig sabihin, hindi mo kailangang maging perfect sa harapan ng mga anak mo para magkaroon ka ng tinatawag na moral ascendancy o karapatan na itama sa kanila o igiya sila. Kasi minsan parang nagigilty ka siguro, kami nga ng mister ko, di magkasundo. Tapos tuturuan ko yung anak ko. Ang mahalaga lang, Ate Maria, authentic kayong mag-asawa. Kung may nakita sila mga pagkukulang nyo, edi hingi kayo ng tawad. Nag-away kami sa harapan nyo, patawarin nyo kami. Para alam nila na even kami, hindi kami perfect mag-asawa, pero hindi namin pwedeng i-overlook yung rebellious heart mo, rebellious mindset mo, anak. A simple, heartfelt apology can go a long way. Pag nakita ng anak mo na, okay, ganun pala ang dapat, pag nagkamali, nagsosorry. Pangatlo, rebuild trust through consistent love and firm discipline. Para daw tayong pana, tayo yung bow, yung kung saan binabala yung pana, yung anak natin yung mga arrow, sabi sa Psalm 127. Kung mapapansin mo, Ate Maria, yung pana, pag sobrang luwag ng goma, yung sabihin, free for all, okay anak, maglaro ka lang buong magdamag, huwag ka nang pumasok bukas kung ayaw mo. Kung masyado maluwag yung goma, walang tension, hindi lilipad yung pana, tama? Pag sobrang namang higpit yon, yung tension, sobrang higpit, hindi mo mabinat din yung goma, hindi mo naman din marirelease yung pana. Ang sabi sa Bible, they're like arrows na meant to hit a target, a bullseye. So, ganun din po, kung sobra tayong higpit na medyo military type of training, okay, tapos parang halos walang love, sumunod ka lang, no questions asked, hindi rin siya lilipad. On the other hand, kung puro love, wala namang boundaries, hindi rin siya lilipad. So, kailangan po may love, at the same time, may discipline, na kailangan natin to. And lastly, yung sibling rivalry nila, normal din po yan, lalo na kung second child yung anak nyo o middle child, madaling magkaselusan, magkakapatid, pakiramdam nila, mas lamang yung kapatid ko kaysa sa akin. So, i-affirm nyo lang individually. Sabihin nyo lang, magkakaiba kayo ng gift, mga anak, ikaw mahilig ka sa sport, ito academic. Sabihin nyo sa kanya kung ano yung maganda sa kanya. Huwag yung, hindi mo gayahin yung kapatid mo, huwag ganon. Nakakasira po pag kino-compare yung mga anak. Bigyan sila ng special bonding time na individual para alam nila na mahalaga sila. And pagdasal po natin, yung mga ganitong battle, Ate Maria, nakukuha to sa tuhod. Ibig sabihin, the battle starts at our knees. Iniluluhod to talaga. The battle po starts sa spiritual realm, bumababa lang sa physical, yung nakikita natin. Yan ang pinaka-importanteng kalasag mo, Ate Maria at inyong asawa. Ipagdasal nyo sila araw-araw. Ito po ang verse ko para sa inyo, Efesos 6:4. At kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikakasama ng loob ng inyong mga anak. Sa halip, palakiin sila ng may disiplina at katuruan ng mga aral ng Panginoon. Ang pagbabago po ng puso ay hindi natin kayang gawin on our own.
kasama po natin ang Diyos at tayo lamang ay instrumento ng Diyos para mapalaki anak nyo na may takot at pagmamahal sa Kanya. Tayo manalangin, Ate Maria. Panginoon, salamat po dahil ang mga challenges na ganito ay kailangan namin upang lalo rin kami tumibay bilang mga magulang. Talaga bang mahal namin mga anak namin, or pag nagpe-perform lang sila na maayos, saka lang namin sila mamahalin? Lord, turuan nyo kami ng unconditional love. At the same time, Lord, yung mga anak din namin, makita namin na reward sa'yo. Sabi mo sa Psalm 127, they are inheritance from you. So Lord, matrabaho to, kailangan ng training, pero hindi naman imposible. So kailangan kami ma-involve sa aming mga anak. Connection before correction. Kailangan kaming kumonek bago namin sila i-correct. So tulungan nyo kami, Lord, bilang mga magulang, lalo na si Ate Maria at ang kanyang asawa, na magkaroon ng wisdom paano mapalaki ang kanilang mga anak na may takot at pagmamahal sa iyo. At ma-model nila ito sa kanilang mga anak. Sa pangalan ni Jesus. Amen.